Totoo po ba? May mga relasyon kahit anong pilit mong buuin, hindi ma hindi manatiling buo eh. Kahit na ayaw mong masira, pinipilit mong mag-stay na buo, nasisira pa rin eh. May mga marriage kahit anong pilit mo na manatiling buo, pag ayaw na ng isa, hindi na rin mabubuo eh. At may mga pamilya kahit anong pilit mong manatiling buo, pag ayaw na ng isa eh, hindi na nag-i-stay na buo eh. Alam niyo po, ito ang totoo, mas malalim ang impact ng sakit, ng pagkasira ng marriage sa taong iniwan kaysa ng iwan eh. Mas malalim yung sakit, yung sugat sa pagkasira ng marriage sa taong gusto pang mabuo ang marriage niya kaysa doon sa taong ayaw nang mabuo ang marriage niya. At ito ang totoo. Mas malalim ang sakit sa pagkasira ng marriage sa taong ni-reject kaysa sa taong nang reject eh. Kasi nga yung rejection, lalo na sa marriage, it send a message of unworthiness. Yung nagpapadala siya ng mensahe na hindi ka na mahalaga eh. At walang babae na ipinanamdam sa kanya na hindi siya mahalaga ang hindi nasaktan. Ang hindi nagdamdam, ang hindi nakaramdam ng panliliit sa sarili niya. Kaya nga sobrang sakit sa isang babae, pag pinaparamdam sa kanya na unworthy siya, hindi siya relevant. Why? Kasi nga ito ang totoo. Isa sa mga pinakahinahanap ng babae, lalo na asawang babae, yung maramdaman na mahalaga siya. Importante siya. Alam niyo po, wala nang babae ang hindi naghanap na iparamdam sa kanya na importante siya, lalo na ng asawa niya eh. Nakailangan siya eh. Na sobrang importante siya sa buhay ng asawa niya. What's the point? Alam niyo po, itong internal passion na ito, yung paghahanap na maramdaman na importante siya, ito yung nagmo-motivate sa isang babae sa kanyang marriage eh. Alam niyo po, bakit may mga asawang babae na pagod na sa kanilang marriage? Bakit may mga asawang babae huminto na sa kanilang marriage? At bakit may mga asawang babae na ubusan na ng saya sa kanilang marriage? Alam niyo po, ang problema, maraming asawang lalaki sa halip na laliman o yung pagpaparamdam ng importansya ng kanyang asawang babae, ng halaga ng kanyang asawang babae, nakukuha pang ipagpalit sa iba yung asawang babae. May mga asawang lalaki, hindi na nga ipinaramdam sa asawang babae na mahalaga ito, pinagpalit pa sa iba. Hindi na nga ipinaramdam sa asawa na importante ang babae, pinagpalit pa sa iba. Hindi na nga ipinaramdam sa asawang babae na hindi niya ito kayang mawala, ipinagpalit pa ito sa iba. Now, ang tanong, bakit nga ba may mga asawang lalaki na nagagawang ipagpalit sa iba ang asawang babae? Alam niyo po, unang-una, ang katapatan kasi ngayon, hindi nangangahulugan ng katapatan bukas. Alam niyo po, ito ang totoo. Yung katapatan ngayon, pwedeng bukas, wala na yon. Hindi ko mo tapat ngayon sa iyo ang asawa mong lalaki, bukas tapat pa rin siya sa iyo. Ito ang masakit na realidad sa buhay, may asawa. Hindi ko mo tapat ngayon sa marriage mo ang asawa mo, bukas tapat pa rin siya sa marriage mo. What does it mean? Una, anytime pwedeng mawala katapatan ng asawang babae pag nagpabaya ng asawang lalaki, pag nagpabaya ang asawang babae. Alam niyo po, yung akala mo tapat pa sa'yo mister mo, pwedeng hindi na pala eh. Yung akala mo tapat pa sa'yo ang mister mo, pwedeng may iba na pala siya. At yung akala mo tapat pa sa'yo mister mo, pwedeng pinagpalit ka na pala sa iba. What's the point? Bilang asawang babae, okay lang na magtiwala sa asawa, pero huwag maging pabaya. Magkaibang bagay kasi yung nagtitiwala sa nagpapabaya eh. Baka akala mo, pagtitiwala pa ginagawa mo, yung pala nagpapabaya ka na. Baka may mga sinasabi na sa'yo, yung mga taong totoong may concern sa'yo tungkol sa ginagawang mali ng asawa mo, pero baliwala lang sa'yo. Baka may leading na sa'yo ang Panginoon, pero hindi mo pa pinapansin yung leading sa'yo ng Panginoon, ang katwiran mo,
Lord, tiwala po ako sa asawa ko. Ikalawa, maraming pambababae o pagloloko ng asawang lalaki na tutuklasan ng nangyari na. Alam niyo po, maraming kwento ng pagtataksil lumabas lang nung naganap na yung pagtataksil eh. Maraming kwento ng pagloloko, natuklasan lang nung lumabas na yung pagloloko. At maraming kwento ng pagkakaroon ng iba, ng asawang lalaki, lumabas lang nung naganap na nung nagaganap na may iba na yung asawang lalaki. What's the point? Pag hindi naging mapagbantay ang asawang babae, pwede siyang magising isang araw, yung asawa niya akala niya tapat pa. May iba na pala. Pag hindi naging mapagbantay ang asawang babae, pwede siyang magising isang araw na yung asawa niya na akala niya tapat na tapat sa kanya, nagloloko na pala. At pag hindi naging mapagbantay ang asawang babae, pwede siyang magising isang araw na yung asawa pala niya na akala niya tapat na tapat sa kanya, nagtataksil na pala. At ikalawa, ang pagmamahal ngayon ay hindi nangangahulugan na pagmamahal pa rin bukas. Alam niyo po, pwedeng yung taong mahal na mahal ka. Ngayon, pwedeng bukas, hindi ka na mahal. Pwedeng yung taong mahal na mahal ka ngayon, pwedeng bukas, iba na mahal. At pwedeng yung taong mahal na mahal ka ngayon, pwedeng bukas, iba na nararamdaman sa'yo. What does it mean? Una, hindi basta-basta nawawala ang pagmamahal sa asawang babae nang hindi napunta sa ibang babae ang pagmamahal. Ito po ang totoo. Hindi pwedeng basta na lang nawala pagmamahal ni Mr. sa kay Mrs. nang hindi ito napunta sa iba. Walang ganon. Basta na lang naramdaman na hindi mo na mahal ang asawa mong babae, no? Ito ang totoo. Maniwala ka sa lahat ng asawang lalaki, kaya hindi ka nakakaramdam ng pagmamahal kasi may iba ng babae na nagmamay-ari ng puso mo. Nagpapatibok ng puso mo. For most of the time, nawawala ang pagmamahal dahil naibigay na sa iba. Ito ang totoo. Most of the time, nawawala ang pananabik dahil naibigay na sa iba ang pananabik. And for most of the time, nawawala ang pagkagusto dahil naibigay na sa iba ang pagkagusto. Dahil hindi pwedeng bakante ng recipient ang emotion ng isang tao. Ikalawa, ang pagmamahal hindi lang dapat emotion, kundi dapat covenant din. Alam niyo po, pag naunawaan ng isang tao na ang pagmamahal hindi lang basta emotion, kundi covenant din, mas pahahalagahan niya ang asawang babae. Mas pag-iingatan niya ang asawang babae at pagkare-respetuhin niya ang asawang babae niya. Kasi nga ito ang totoo eh. Pag emotion lang basihan ng pagmamahal at hindi pagpapahalaga, isang araw madaling magbabago ang pagmamahal na yon. Pag emotion lang ang basihan sa pagmamahal at hindi pag-iingat, isang araw madaling mawawala yung pagmamahal na yon eh. At pag emotion lang ang basihan at hindi pagmamahal, hindi covenant ng pagrespeto, isang araw madaling mawawala, mapapalitan yung pagmamahal na yon. Ikatlo, ang pagsasama ngayon ay hindi nangangahulugan ng pagsama pa rin bukas. Hindi ko mo sinamahan ka ngayon, bukas, ikaw pa rin ang sasamahan. Alam niyo po, hindi ko mo kasama mo ngayon, bukas kasama mo pa rin eh. Hindi ko mo ikaw ang kasama ngayon, bukas ikaw pa rin ang kasama. Hindi lahat ng nakasama sa simula hanggang sa pagtatapos kasama. Isa sa mga masakit na realidad ng buhay. What does it mean? Una, walang permanenteng pagsasama, pero laging may aral na hatid gaano man kaisi naging pagsasama o pagsama sa iyo ng isang tao. Lahat ng taong hinayaan ng Diyos na dumating sa journey mo, may dinadalang aral sa journey mo eh. May purpose ang Diyos bakit dumating sa journey mo. May dahilan ng Diyos bakit dumating sa journey mo. What's the point? Huwag mo ikalungkot kung sobrang igsi lang ang panahong nakasama mo isang tao. Ang importante, natutunan mo yung aral
na dala ng pagdating niya sa buhay mo. Ang importante, nakita mo purpose ng Diyos sa pagdating niya sa buhay mo. Ang importante, nakita mo dahilan ng Diyos sa pagdating niya sa buhay mo kahit sandali lang. Kasi nga, kung nasaktan ka lang sa pagdating ng isang tao at di mo natutunan yung aral bakit ka nasaktan, isang araw may darating uling tao na sasaktan ka uli. Kung naloko ka lang sa pagdating ng isang tao at hindi mo natutunan yung aral bakit ka naloko, isang araw may darating uling tao na maloloko ka lang uli. At kung naiwan ka lang sa pagdating ng isang tao at hindi mo natutunan yung aral bakit ka iniwan, isang araw may darating uling tao na iiwan ka lang uli. Ikalawa, minsan kailangan umalis yung sandali. Nasasamahan ka para magkaroon ng space sa for life, nasasamahan ka. Alam niyo po, minsan, hahayaan talaga ng Diyos na mawala yung dadaan lang sa buhay mo para magkaroon ng space para sa mag-i-stay sa buhay mo. Minsan, hahayaan talaga ng Diyos na umalis yung walang planong samahan ka for life para magkaroon ng space sa taong may planong samahan ka for life. Alam niyo po, minsan, hahayaan talaga ng Diyos na umalis yung nanakit sa iyo para magkaroon ng space sa magmamalasakit sa iyo. Kasi nga ito ang totoo. Kung may ayaw mang makita ang Panginoon, ito yung babaeng iniiwan ng asawa. Kung meron mang ayaw makita ang Panginoon, yung babaeng ipinagpalit ng asawa niya sa iba. At kung meron mang ayaw makita ang Panginoon, yung babaeng hindi panahalagahan ng asawa niya. Now, the question is, bakit nga ba hindi dapat iniiwan ng asawang lalaki ang asawang babae? Una, ang pang-iiwan sa asawang babae, hindi lang kasalanan sa asawang babae, maging sa Diyos. Ang pang-iiwan sa asawang babae, kasalanan hindi lang sa asawang babae, kundi sa Diyos din. Ang pagkakamali sa asawang babae, hindi lang pagkakamali sa asawang babae, kundi sa Diyos din. At ang pananakit sa asawang babae ay hindi lang pananakit sa asawang babae, kundi maging sa Diyos na nagbigay sa iyo ng asawang babae. What does it mean? Una, kung hindi man singilin ng asawang babae ang asawang lalaki sa pang-iiwan sa kanya, tiyak sisingilin siya ng Diyos. Alam niyo po, kung wala mang nagawa ang asawang babae sa pang-iiwan sa kanya, tiyak may gagawin ang Diyos sa lalaking nang iwan. Kung hindi man na ipagtanggol ng asawang babae ang sarili niya sa pang-iiwan sa kanya ng asawa niya, tiyak may Diyos na magtatanggol sa kanya. What's the point? May araw at may panahon ng paniningil ang Diyos sa mga nang iiwan sa asawang babae. May araw at may panahon na ipaaani ng Diyos lahat ng bunga ng ginawang pang-iiwan ng lalaki sa asawang babae. May araw at panahon na ipararamdam ng Diyos ang ginawa ng asawang ng lalaki sa kanyang asawang babae. Ikalawa, ang pang-iiwan sa asawang babae ay pagtanggi hindi lang sa babae kundi maging sa Diyos. Alam niyo po, ang asawang babae, regalo siya ng Diyos eh. Sa lahat ng lalaki, tandaan niyo, ang asawang babae ay pagpapala mula sa Diyos, yaman mula sa Diyos. What's the point? Kaya nga ang pang-iiwan sa isang babae o sa asawang babae, hindi lang pagtanggi sa regalo ng Diyos, kundi maging sa Diyos na nagregalo. Ang pang-iiwan sa asawang babae, hindi lang pagtanggi sa pagpapala ng Diyos, kundi maging sa Diyos na nagpapala. Alam niyo po, ito ang totoo. Pag ang Diyos ang pumigil sa pagyaman ng isang lalaki nang iwan ng asawang babae, kahit anong husay niya, hindi niya makakamit ang pagyaman. Pag ang Diyos ang pumigil para mapagpala ang lalaki nang iwan ng asawang babae, kahit anong gawin niya, hindi siya mapapagpala. At ito ang totoo. Pag ang Diyos ang pumigil para tumanggap ang lalaki nang iwan ng asawang babae, kahit anong paghingi niya, hindi siya tatanggap. Ikalawa, bakit hindi dapat iniiwan ng asawang babae?
Ang pang-iiwan sa asawang babae ay nagtatanggal ng respeto at pagmamahal ng anak sa kanyang tatay. Alam niyo po, pag, pag ang isang tatay iniwan niya ang kanyang asawang babae, ang kanyang mga anak, hindi lang pagsira sa relasyon sa asawa ang ginawa niya, kundi maging sa kanyang mga anak. Hindi lang pananakit sa kalooban ng asawang babae, kundi maging sa kalooban ng kanyang mga anak. At hindi lang pagbaliwala sa asawang babae, kundi pagbaliwala rin sa kanyang mga anak. What does it mean? Kayang masanay ng anak na wala ng tatay matapos itong iwan ng tatay. Isa sa mga masakit na bunga ng pang-iiwan ng isang lalaki sa kanyang asawa at anak, nasasanay kalaunan ang anak na mabuhay ng walang ama. Isa sa masakit na bunga ng pang-iiwan ng isang lalaki sa kanyang asawa at anak, nasasanay kalaunan na hindi na maghanap ng ama. At hindi na ituring na ama ng anak ang kanyang ama. Why? Kasi nga dahil sa pang-iiwan, yung paghahanap, yung longing, napapalitan na ng hinanakit. Yung pagmamahal o affection, napapalitan ng hinanakit. Yung pagrespeto at pag-honor, napapalitan ng hinanakit. Ikalawa, walang assurance ng pagtanggap emotionally mula sa anak kung sakaling babalik ang ama na nang iwan ng anak. Alam niyo po, ito ang totoo sa lahat ng mga nang iwan ng anak, nagpaplano mag-iwan ng anak. Walang assurance na babalik pa yung emotional attachment ng anak mo matapos mong iwan. Ano pinapakita nito? Again, sa lahat ng ama ng tahanan, maniwala ka, walang assurance na babalik pa yung pagmamahal ng anak mo sa'yo pag iniwan mo siya. Walang assurance na babalik pa yung respeto niya pag iniwan mo siya. At walang assurance na babalik pa yung pagkasabik sa'yo pag iniwan mo siya. Maaring tanggapin ka physically, pero wala nang pagmamahal. Maaring tanggapin ka physically, pero wala na yung pagrespeto. At maaring tanggapin ka, pero wala na ang pagkasabik bilang magulang. Ikatlo, bakit hindi dapat nang bababae ang isang tatay, hindi dapat nang iiwan ng asawa at ng kanyang mga anak? Ang pang-iiwan sa asawang babae, pwedeng magdala sa lalaki sa pag-iisa, pagtanda. Napakalaki ang possibility na pag ang isang lalaki nang iwan ng asawa ng mga anak, pagtanda niya, mag-isa siya. Mabuhay sa kalungkutan sa katandaan, mabuhay sa pagsisisi sa katandaan. What does it mean? Ang pang-iiwan sa asawang babae, parang masaya lang sa una pero sa huli, puro pagsisisi. Alam niyo po, wala naman talagang sumaya. Totoong sumaya sa pang-iiwan sa asawang babae, sa pang-iiwan sa anak, sa pang-iiwan sa pamilya. At the end of the day, lahat ng nang-iwan ng asawang babae, kung hindi nagsisi, nag-isa pagtanda niya. At the end of the day, lahat ng nang-iwan ng anak, kung hindi nagsisi, nag-isa pagtanda niya. At the end of the day, lahat ng nang-iwan ng pamilya, kung hindi nagsisi, tumandang mag-isa. Alam niyo po, wala nang sasakit doon sa mabuhay na mag-isa sa katandaan dahil sa pagtalikod sa asawang babae. Wala nang lulungkot pa sa mabuhay mag-isa sa katandaan dahil iniwan mo ang iyong asawa at mga anak. Wala nang pinakapagsisisihan ng isang tao sa kanyang pagtanda dahil iniwan niya ang kanyang asawa at mga anak. Ikalawa, wala nang sasakit pa sa pag binalikan ka ng ginawa mong pagtanggi sa asawang babae at anak. Alam niyo po, wala naman tayong gagawin sa buhay na iba sa ginawa mo ang bunga eh. Kung ano yung ginawa mo, iyon ang bunga. What's the point? Lahat ng asawa, sa lahat ng asawang lalaki, maniwala ka, yung pang-iiwan sa asawang babae, isang araw, pwedeng magbunga rin ang pang-iiwan sa'yo eh. Yung pang-reject mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, isang araw, pwedeng bumalik sa'yo yung rejection na ginawa mo.
yung pambabaliwala, yung pang-iiwan na ginawa mo. Kasi nga, tandaan niyo po, hindi biro ang pakiramdam, ang sakit sa isang babaeng iniwan ng asawa. Hindi biro sa isang anak ang sakit na iniwan ng kanyang ama. Dahil maraming asawang babae matapos iwan, i-reject at baliwalain, huminto ang buhay. Bumagsak ng husto buhay, ang tagal bago naka-move on. Now, ang tanong dito, paano ba maka-move on sa pang-iiwan ng asawang lalaki? Una, lagi mong tatandaan, kahit iniwan ka ng asawa mo, may mga magulang ka, may anak ka na mananatili sa tabi mo. Alam niyo po, iniwan ka man ng asawa mo, may mga magulang ka pa rin naman na laging bukas na magmamahal sa iyo sa pagbabalik mo. Iwan ka ng asawa mo, tandaan mo, hindi kayo iwan ng mga magulang mo. Pagpalit ka man ng asawa mo, hindi kayo pagpapalit ng mga magulang mo. Pagsaraduhan ka man ng asawa mo, hindi ka pagsasaraduhan ng mga magulang mo. Ano pinapakita nito? Malaki ang maitutulong sa iyo sa pag-move on mo, yung pagtanaw na iwan ka man ng asawa mo, may magulang ka pa rin na handa kang tanggapin, handa kang samahan, handang mag-stay sa tabi mo. Ikalawa, iniwan ka man ng asawa mo, may magulang ka na laging handang umalalay sa iyo. Alam niyo po, mawala man tulong ng asawang lalaki, hindi mawawala tulong ng magulang mo sa iyo. Hindi mawawala ang suporta, ang pag-alalay. Tandaan niyo po, sa mga babaeng iniwan ng asawang lalaki, mauubos ang tulong ng ibang tao sa iyo, kahit asawa mo pa, pero hindi ang magulang mo. Mauubos ang suporta ng ibang tao sa iyo, kahit asawa mo pa, pero hindi ang suporta ng magulang mo. At mauubos ang pag-alalay sa iyo ng ibang tao, kahit asawa mo pa, pero hindi ang magulang mo. Why? Dahil nilikha sila ng Diyos na may puso na hanggang sa huli, tutulungan ng anak, susuporta sa anak, aalalay sa anak. Kaya nga sa lahat ng mga anak, lalo na sa mga anak na babae, huwag mong ililihim sa magulang mo pag sinasaktan ka na ng asawa mo. Huwag mong ililihim sa magulang mo pag pinagtataksilan ka na ng asawa mo. At huwag mong ililihim sa magulang mo pag iniwang ka na ng asawa mo. Dahil sa pinakamabibigat na sitwasyon sa buhay mo, magulang mo totoong magmamalasakit sa iyo. Sa pinakamahihirap na sitwasyon sa buhay mo, magulang mo totoong mag-i-stay sa tabi mo. At sa pinakabagsak na moment ng buhay mo, magulang mo totoong aalalay sa iyo. Ikalawa, lagi mong tatandaan, iniwang ka man ng asawa mo, still, may buhay ka, may purpose ka, na dapat magpatuloy. Alam niyo po, despite na iniwang ka, may nang iwan sa iyo, lalo na asawa mo, dapat tuloy lang ang buhay. Despite na may nanakit sa iyo, kahit asawa mo pa, dapat tuloy lang ang buhay. Despite na may umayaw sa iyo, kahit asawa mo pa, dapat tuloy lang ang buhay. What does it mean? Malaking bahagi ng buhay ang marriage, pero bahagi lang siya ng mas malaking purpose, layunin ng buhay mo. Alam niyo po, malaking bahagi ng buhay ang marriage, pero hindi ito ang kabuuan ng buhay mo. Hindi dapat dito umikot lang ang buhay mo. Hindi dito dapat huminto ang buhay ng isang babae. Kasi nga, bukod sa marriage, may mga anak ka pa na dapat bigyan ng pansin. Bukod sa marriage, may mga pangarap ka pa na dapat mong tuparin. At may mga magulang ka pa na dapat bigyan ng pansin. Mahalaga ang marriage, pero hindi dapat gawing buhay. Mahalaga ang marriage, pero hindi dapat gawing mundo. Ikalawa, malaking bahagi ng buhay ang marriage, pero hindi ibig sabihin, kung nag-fail dito, failure na ang buong buhay mo. Hindi ko mo nag-fail ang marriage mo, pati ikaw, failure na.
Hindi ko mo nag-failed ang marriage mo, buong buhay mo, failure na. No. At hindi ko mo nag-failed ang marriage mo, pati purpose ng buhay mo, failure na rin. No. Dahil hindi marriage lang ang kabuuan ng buhay mo. Hindi marriage lang ang buhay mo at hindi marriage lang ang purpose mo. Dahil pwedeng after mag-fail ng marriage mo, pagtagumpayin ka ng Diyos sa karir mo. Pwedeng after na mag-fail ng marriage mo, pagtagumpayin ka ng Diyos sa business mo. At pwedeng after mag-fail ng marriage mo, pagtagumpayin ng Diyos ang kabuhayan mo. Meaning, hindi nagtatapos ang buhay sa nag-fail na marriage. Hindi nababawasan ang halaga mo sa nag-fail na marriage. At hindi nabubuo o hindi nabago ng nag-failed na marriage ang purpose ng buhay mo. At sa huli, lagi mong tatandaan, iniwan ka man ng asawa mo, still may Diyos na mananatiling sasamahan ka sa bagong simula mo. Sino naniniwala, lalo na sa mga kababaihan, sa perpektong panahon, darating ang tulong ng Diyos sa iyo. Sa perpektong panahon, darating ang pagliligtas ng Panginoon. Alam niyo po, sa Biblia, sa isang bahagi, may sinabi si David, ang sabi niya, iniahon ako sa hukay ng pagkawasak mula sa putikang lusak at itinuntong ang mga paa ko sa isang malaking bato at pinatatag ang aking mga hakbang. Nilagyan niya ng bagong awit ang aking bibig. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Maniwala ka. Kung iniwan ka man ng asawa mo, hindi kayo iiwan ng Diyos. Huwag ka lang mainip, darating ang pagliligtas sa iyo ng Diyos mula sa pang-iiwan sa iyo ng asawa mo. Huwag ka lang mainip, darating ang pagpapagaling sa iyo ng Diyos mula sa pang-iiwan sa iyo ng asawa mo. At huwag ka lang mainip, darating ang bagong simula sa iyo ng Diyos mula sa pang-iiwan sa iyo ng asawa mo. Ano ibig sabihin nito? Kaya ka pala sasamahan ng Diyos. Hindi lang para malaman mo na may kasama ka, kundi para malaman mo kahit ano mangyari, ililigtas ka ng Diyos. Kahit ano mangyari, pagagalingin ka ng Diyos. At para malaman mo, may nag-iintay na bagong chapter sa journey mo. Tandaan mo, sa lahat po ng mga asawang lalaki, mga mag-aasawang lalaki, ang pang-iiwan sa asawang babae, hindi lang kasalanan sa Diyos. Hindi lang kasalanan sa asawang babae, kundi kasalanan din sa Diyos. Ang pang-iiwan sa asawang babae, nagtatanggal ng respeto, pagmamahal ng mga anak sa kanilang tatay. At tandaan mo, ang pang-iiwan sa asawang babae ay pwedeng magdala sa pag-iisa ng lalaki kanyang katandaan. At sa lahat ng asawang babae, kung ikaw may iniwan ng iyong asawang lalaki, maniwala ka, may mga magulang ka pa, may mga anak ka pa na mananatili sa tabi mo, maniwala ka, hindi nagbago ng pang-iiwan sa iyo ng asawa mo ang purpose ng buhay mo. At maniwala ka, may Diyos na mananatiling sasamahan ka hanggang tuluyang kang makabangon at magsimula sa bagong chapter ng buhay mo. God bless you.